So hello guys, welcome to my channel. This is Vlog.ph. So share ko lang sa inyo guys yung nagtatanong dito sa ating channel. Guys, dito naman si subscriber natin guys, si Jonel Gatla Bayan. So sabi niya po sa akin, Sir, good afternoon po sir. Paano po ma-redeem yung overpayment ko kasi meron pala na wave na pala yung paid kaso nagbayad pa rin po ako. Paano ko po ba yun maibabalik or mabalik yung bayad ko po? Salamat. At saka kasi dito kay Edmart Alisgado, so same din sa kanya. Tatanong niya rin po sa akin, same sir, nabayadan ko din yung sa akin. Paano gagawin doon? So ganun po yun sir. So para po kasi sir, ito po yung gagawin sir. Madali lang po siya. Wag lang po kayo matakot kung paano po siya bawiin yung bayad niyo po. Madali lang, napakadali lang po. Ang gagawin niyo lang po talaga, mag-email lang po kayo doon sa info@homeparent.ph. So doon po yung email nila. So mag-submit po kayo ng doon. Tsaka huwag yung kalimutan maglagay din ng call name niyo po, number tsaka account number na exact. Tsaka mag-reason din kayo ng mag-subject din kayo doon. Wrong payment po ang ilalagay niyo po doon. At the same time, lagay niyo yung number niyo po, yung active number niyo po. At tatawagan po kayo ng TLSS o yung customer service po doon. So at the same time, kung gusto niyo tumawag sa customer service para mas madali, tawagan niyo po itong number nito nasa baba. Okay? Sasagutin po kayo dyan kung ano po yung mga concern niyo, ano po yung dapat yung gawin para po mabalik yung payment niyo sa inyo. Okay? Ganun lang po kadali ma'am, mag-email lang po kayo, tsaka hindi, tawagan niyo po si customer service para po magbigyan po kayo ng idea kung ano yung gagawin, kung ano yung dapat yung ibigay para po malaman yung kung tama po yung sinabi niyo or nag-wrong payment po ba kayo sa pagbabayad niyo po dito sa account niyo po. So para may ano din po sila, para may malalamang proof din sila, or may proof ka rin po na para po, ay ito yung tama po ang nangyari, nagkakamaling na kayo ng payment. So ang gagawin po doon na siguro mga 3 days ibabalik na sa iyo yung pera. Or kung hindi pa po natapos yung binayaran nyo, sa mga hindi pa po natapos na bayaran na mali po yung payment, ang gagawin po yan, ibabalik po dun sa payment ng account mo yung nung na mali na payment. So parang ita-transfer lang nila ulit yung mali yung payment. Pero kung natapos mo na yung account mo, kumbaga may last payment point ka, ang gagawin nila dun po is ibabalik nila, siguro mag-i-email sila, sir, kukunin niyo po yung amount niyo po, yung pera niyo po doon sa, siguro si customer service na po ang bahala. Basta, ang gagawin niyo lang po talaga is mag-email kayo at saka magtawag kayo sa number na to. So, yun lang po, at least man lang po, may malalaman din kayo, at least hindi kayo mababahala kung bakit or paano ba bawiin yung perang nabayad ko instead na tapos na pala ako nakapagbayad dito kay Homeparent. So ganun lang po, madali lang po talaga. Huwag kayo matakot na makipag-usap dun sa customer service kung ano yung kukunin nila ng idea kasi ano yung kukunin nilang details kasi yun po talaga yung kailangan na proof talaga na may nangyaring kamalian dun sa payment niyo. So yun lang po muna yung gagawin niyo po. Huwag kayong mag-isip ng ikakabahala sa sarili niyo na baka kukunin yung mga details ko, baka may scam ako. Wala ma'am, tinawagan niyo po yung number na to kasi yun po talaga yung number nila. Seat na po kayo doon. Yun, at least man lang may natutunan kayo sa aking binigay na idea po kung paano po bawiin yung payment or paano po kayo makipag-communicate sa customer service kung ano yung dapat yung gawin para babawi yung payment na mali po or nasobra yung payment. So huwag niyo pong kalimutan ma'am mag-subscribe. Huwag niyo kalimutan rin po mag-like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para po naman ma-update po kayo sa ating panibagong question and answer. So yun lang po sir, maraming salamat at ingat kayo. God bless you, ride safe, peace out.